ay napaliwanag natin yung Suratul Tariq. Ngayon dito tayo sa Surah Al-Buruj. So sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dzatil buruj. Sumumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kalangitan o yung sa taas natin. Ang sama, ang ibig sabihin ng sama, yung sa taas. Sama, sa taas. Kaya nga makikita natin yung tinanong ang isang jariyah, ayna Allah? Sabi niya, saan si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng jariyah, yung alipin, fis sama. Ibig sabihin sa taas. Hindi yung tinutukoy doon, yung langit. Ang tinutukoy doon yung taas. So, ang ano ng mga ibang sikta, sabi niya, kapag niya, pi, ang ibig sabihin ng pi, sa loob kasi. Pi sa langit, hindi sa langit, sa taas ng kalangitan. So, yung sama, ginagamit sa mga Arabo, yung sa taas. Basta anumang sa taas, ay tinatawag na sama. So, ang sama, pwede din yung langit, ang plural niya as samawat. Plural ng samawat. So sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumumpa ang Allah sa langit, yung sa taas natin na ito, Zatil Buruj. Ang buruj, ito yung mga bituin. Kung saan nakikita natin na ang kalangitan, ang langit na nasa taas natin ay kinaroroonan ng mga bituin, ng mga araw, ng mga, buwan. O ano man kinaroroonan ng mga bagay na ito. So, si Allah Subhanahu wa Ta'ala sumumpa, tulad ng sinabi natin, anumang bagay na sinumpaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang bagay na yan ay mahalaga. Yun ang ibig sabihin sa Ulumul Quran, kapag nakapag-aral tayo ng Ulumul Quran, yung patungkol sa Quran, kapag sumumpa ang Allah sa mga bagay-bagay, mahalaga ang bagay na yan. So, sumumpa ang Allah sa kalangitan na magkaroon o mayroon, kinaroroonan ng mga buwan, bituin, at ang araw. Yun ang ibig sabihin ng buruj. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yawmil maw'ud. Sumumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na kung saan, sabi dito yung ipinangako. Ano ang tinutukoy dito, yawmil maw'ud? Ito yung araw na pinangako, ito yung kabilang buhay. Ito yung kabilang buhay. Na pinangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay mamamatay, mayroong kabilang buhay. Wal yawm al maw'ud. Alam natin, ang kabilang buhay ay tinatawag din Yawm al-Akhirah. Yawmul Qiyamah. Ang ibig sabihin ng Yawm, araw. Yawm. Kaya yung kabilang buhay, araw, walang gabi. Wala ng gabi. Kaya ang last na yan, gabi, pag-araw, araw ng kabilang buhay, wala ng gabi. Kaya tinutukoy Yawmul Qiyamah, Yawmul Akhirah, Yawmul Maw'ud. Araw. Nabilang patunay na ang kabilang buhay walang gabi. Araw lang. Kaya nga doon sabi na yung isang araw ng kabilang buhay ay katumbas ng 1,000 taon. 1,000 taon. Kaya nga, ang mahsyar, inshallah baka maano natin yung mahsyar, yung pag-ipon lang sa tao, yung hihintayin lang nila, ang kabilang buhay, hintayin lang, hindi pa mag-judge. Kasi yung ano natin, yung kasunod-sunod ng mangyayari sa kabilang buhay, kapag namatay, bubuhayin tayo muli. Bubuhayin muli, ay iipunin pa yan. Yung tinatawag mahsyar. Ang mahsyar, ibig sabihin, yung mahsyar, ito yung lugar na iipunin ang lahat ng tao. Na doon maghintayan ng mga tao. Ito yung Yawmul Maw'ud. Tinutukoy, ibig sabihin araw ng kabilang buhay. Maghintay tayo, pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw na ito. Natitipunin ng tao kung saan dito na yung ilalapit ang araw na yan ay ng ilang miles, ng malaga ilapit. Dito na yung magkaroon ng pawis, depende sa kasalanan ng tao. Dito, mayroon sabi na abot ng bukong-buko, may pabot ng tulo, yung pawis niya. Imagine yung pawis niya, siya lang ang lulunurin. Hanggat mayroon sabi no sa baywang, umabit sa puso, umabit sa hanggang mayroon mga iba hanggang sa ilong nila. Malulunod siya sa pawis.
Imagine mo, ilalapit ang araw na yan. Tapos, ang isang araw lang maghintay ka doon, 1,000 years. Na ilang taon yun. Kaya nga ang tao sa mahsyar lang ay mahirap. Alam niyo yung pinakamahirap, maghintay. No? Maghintay ka sa ano, magalit na yung tao, maghintay lang. Halimbawa, mayroong kang hihintayin. Matagal yung anong pila. Lalo na yung mga ayuda. Mabang pila. Ay, kahit ayuda, yung iba uuwi na. Tagal naman sabi ng hinihintay na yan, ha? So, nga ganun, no? Madaling. Paano na ang kabilang buhay? Hindi lang isang araw ang pila doon, paghihintay. Bagkus, hindi lang, kapag isang araw na gano'n, 1,000 taon. Kaya ang tao sa kabilang buhay ay, sila ay maghanap kung paano, maghanap ng sino man ang mamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala para masimulan ang paghahatol, yung pagja-judge. Kaya pumunta kay Adam, alayhisalam, pumunta, sabi ni Adam, hindi ako, may kasalanan ako. Punta kayo kay Noah, sabi ni Noah, may kasalanan ako. Punta kayo kay Ibrahim, sabi ni Ibrahim, may kasalanan ako. Punta kayo kay Isa alayhisalam, may kasalanan ako. Sabi niya, punta kayo kay Muhammad. Tapos sabi niya, ako sabi niya yung dito. Kaya doon siya susujud, hanggat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, taas mo na yung ulo mo, at hingiin mo na sabi na yung gusto mong hingin. Imagine pamagitan ng propeta, kaya doon magsisimula yung pagja-judge. So ang mahalaga, sumumpa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng kabilang buhay, mga mangyayari sa kabilang buhay. Yun ang sunod-sunod. Inshallah ay may araw din na natin kung paano yung sunod-sunod yan. Yun ay unang puntitipon. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, washahidin wa mashhud. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman sasaksi at yung sasaksian. Marami yung sasaksi sa kabilang buhay. Kaya ang mga ulama, marami silang tafsir kung sino ba yung sasaksi dito. Ang sasaksiyan, siyempre yung tao. Pero yung sasaksiyan tayo. Diba? Pero sino yung sasaksi? Nandyan yung mga anghel. Ang anghel saksi sa ginawa natin dito sa mundo. Imagine. Sasaksiyan tayo, yung anghel, wala kang magawa. May kaliwat kanan, tagapagtala sa pagsulat ng iyong mga ginawa. Sasaksi yung katawan mo. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yung paa mo, yung part ng katawan mo. Bahagi ng katawan mo. Wala na, zip na ito. Zip na yung pag alam mo yung dila nito, may mga malabir. Magaling mga tuwiran. Sabi ng al-yawma nakhtimu ala afwahihim. I-zipir na namin yan. Nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim. Magsalita na yung kamay. Sabi ng kamay, Ako sabi niya yung pinanguha ng ganito. Nagnakaw ng ganito. Kumuha ganito. Ito, may mga doon sa masjid, may mga nagnanakaw doon. Sabi ko sa mga doon, ayusin ninyo yung mga gamit ninyo. Hindi yung pag may magnakaw, kami pa yung kausapin nyo, may nawala sa inyo. Ay, yan yung gagamitan nyo. Mahirap tayo mag-suspect kung sino yung nagnanakaw. Di ba? Kaya nga tayo, nagnanakaw yung cellphone ni Yusuf Ventura doon sa masjid. Natulog isang beses na ito yung inabot kasi yung bahay nila. Natulog sa masjid. Yung gabi na may kumuha ng cellphone niya. Pero masaya naman siya. Sabi nang babayad naman yung ano na yan. So yung kumuha noon, yung kamay niya sasaksi sa kabilang buhay. Sabi nila, bakit ka sabi niya sasaksi? Bakit niya ako sinaksiyan laban sa akin? Siyempre naman, ang katawan nito magkaisang isa. Magkasawa yan. Bakit sabi na sasaksi kayo sa akin? Sabi niya, antakanallah, alladhi antaka kulla shay. Ito sabi niya, pinagsalita kami ni Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ang katawan natin. Islam, sumusunod. Kaya nga, di ba? Bakit tayo tinawag balik Islam? Ano na yung paliwanag natin? Dahil yung katawan natin, ito ay Muslim, sumusunod. Sumusunod lang ang katawan natin. Antakanallah alladhi antaka kulla shay. Pinagsalita kami ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nagpapasalita. Imagine nyo. Kaya tingnan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung dila, kita niyo yung dila? Dila natin, nakakapagsalita tayo.
naiintindihan. Hindi dahilan sa dila. Hindi dahil sa dila na ito nakakapagsalita tayo. Pero ang totoo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay na makapagsalita ka, naiintindihan yung salita mo. Bakit yung mga pipi, may dila din? Pero hindi makapagsalita. Dito muna tayo sa dila. Hindi dahil sa dila. Pero ang totoo diyan, bakit tayo nakakapagsalita? Dahil yan ang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat ka kung makakapagsalita ka. Yung tainga, bakit yung tao, yung bingi may tainga rin? Pero hindi makarinig. Di ba? So, sino yung nagpaparinig? Sino nagbigay ng pangdinig? Sino nagbigay ng pananalita na yan? Walang iba si Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng dila maging dahilan. Pero ang nagbibigay talaga ng totoo, Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito zipper, malabir na ito, magsalita yung one. Tingnan mo kakakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isipin natin, paano magsalita yung kamay? Isipin nga ninyo, paano magsalita yung paa? Paano magsalita? Naisip ninyo? Pero walang imposible. Tulad ng dila natin sinasabi ko, kaya niya mapagsalita. Kung kaya niya mapagsalita ang dila, maintindihan. Kaya rin niya kahit yung kamay, sabi na magsalita ka, maintindihan mo. Alam mo anong ginawa ngayon? Makikita ninyo? Sino yung nagsasalita, hindi tao? Tingnan mo mga cellphone ngayon. Mga CCTV, kausapin ka, magtataka ka na. Kung nagawa ng tao, yung mga CCTV nakakapagsalita, paano yung kamay? Di ba? Yan ay kakayahan ng tao. Walang-wala yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kakayahan ng Allah. Kaya magsalita, sasaksi ang mga kamay, yung mga paa. At kung sino man ang gusto niya, ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa bahagi ng katawan natin, sasaksi sa atin. Pero yung binanggit yung kamay at saka paa. At higit sa lahat, sasaksi din si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala nakalagay, shahid. Isa sa mga saksi, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi makasaksi ang katawan, hindi makasaksi ang mga anghel, hindi makasaksi, mga lupa yan, sasaksi pa yan. Mga lupa, sasaksi. Kung ano man parte dito sa mundo, hindi makasaksi. Higit sa lahat dyan si Allah subhanahu wa ta'ala, saksi din sa ginagawa natin. Wa shahidin, wa mashhud. Kaya kung naisip ito ba ng tao, no? Inisip ng tao may saksi pala sa ginagawa niya, hindi siya magagawa ng kasalanan. Kaya nga sinasabi natin, ano ang unang-una na dapat natin alamin? Ano dapat natin alamin? Hindi yung mag-ABCD, alif bata. Hindi ang dapat unahin natin. Ang unahin natin, alamin sino si Allah. Dahil kung ano natin, naalaman natin, actually, isa sa mga itatanong, sino si Allah sa libingan. So, hindi natin pahabain o shahid yung masjid. Maraming yung sasaksi sa kabilang buhay. Pero tayo yung sasaksiyan. Parte ng katawan, yung lupa, yung anghel, yung kung ang dami. Wala tayong ligtas. Wala tayong ligtas. Kaya maingat tayo. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung isang salita walang makalabas. Maliban na laman may nasulat na yan. Salita lang, isang salita. Ma yalfidu min qawlin. Isang salita lang. Pagkatapos sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay para kasi mahaba-haba. Sabi niya, kutila ashabul ukhdud. Ang kutila ay ibig sabihin ay kasawian sa mga ashabul ukhdud. Sino ang ashabul ukhdud? Ang ashab, mga tauhan. Ang ukhdud yung hukay. So, ang kwento dito, ito yung kwento, kung nakita niyo yan, kahit yung mga tafsir ng Pilipino, mayroon yan kwento dito sa ashabul ukhdud. Ang ashabul ukhdud, paano sila yung mga tao, itinapon sila sa isang hukay na ang hukay na yun ay nilagyan ng panggatong at sinindihan. Tapos tinapon silang lahat. Ang kwento dito, sa panahon noon, panahon mga nauna, mayroon isang hari. Ang hari na yun, ay nagsasabi niya siya ay Panginoon. Ang dahilan, dahil nasasabi niya yung mga ghaib. Ibig sabihin yung hindi nakikita. Halimbawa, ikaw
ay mayroon kang, sa gabi na ito, sabi niya mayroon kang ginawa. Ito sabi niya yung ginawa mo, yung mga hindi nakikita, kaya pinapaniwalaan na siya ay Panginoon. Paano naman nalalaman ng hari nito? Sa pamamagitan ng mga magician, mga mangkukulam, ano pa ba yung tawag diyan? Yung mangkukulam yung tawag doon, yung mga mangkukulam, no? Yung sahir, sa Arabic kasi sahir. Yung mga mangkukulam, yung magaling ba? Ha? Manghuhula. O yan, yung mga manghuhula, mangkukulam, yung mga ano yan. So mayroon siyang isang right hand. Yun ang nagsasabi, alam mo, pupunta ka sa akin, ako yung ano. So, para maniwala ka sa akin, Panginoon ako, sasabihin ng mangkukulam mo, manghuhula na yon. Sabi niya si ganito, ganito, ganyan. Doon siya yan, sabi niya sa bahay na ganyan, ganyan. So, sasabihin ko. So, sabi mo, bakit mo nalaman? Dahil ako'y Panginoon. So, tumanda na yung manghuhula na ito. Yung manghuhula, mangkukulam na ito, manghuhula na ito ay tumanda na. Sabi niya sa hari, kasi kapag namatay siya, wala nang magsasabi hindi na siya makapagsabi ng mga ghaib, yung mga hindi nakikita. So sabi na maghanap ka ng isang bata na matalino. Tuturuan ko, sabi niya, ng kaalaman ko. Kaya yung pagkukulam yan, yung manghuhula na yan, ay kaalaman yan. Tuturuan ko, sabi niya, ng kaalaman ko. So inano niya ang kaalaman, bilang kaalaman yan. So nakahanap siya ng isang bata, yung magaling. So habang tinuturuan niya, yung bahay ng bata, papunta sa bahay ng yung manghuhula na yun, yung nagtuturo, mayroon isang rahib, pari dito sa gitna. Isang pari. Pari, ibig sabihin nito, yung naniniwala sa relihiyon ni Isa alayhis salam. Pero sa tama, rahib ang tawag doon. Yung ulama, yung mga alim ng mga Kristiyano, tinatawag rahib. So, doon, sa pagitan noon, ay mayroon nakikita niya, nagsasalagan niya, nagsasamba. Kapag pumupunta siya, dumadaan papunta sa bahay ng nagtuturo sa kanya ng panghula. So, hanggang isang araw, tinanong niya ito. Kasi nadadaanan niya, sa gitna ng daanan niya. Sabi niya, ano yung sayo? Ano yung ginagawa mo dito sa bahay? Sabi niya, ako ay ganito, sabi niya, sumasamba sa Panginoon. Sino siya yung Panginoon? Yung hari? Hindi, sabi niya. Ang Panginoon natin, si Allah. Panginoon mo, Panginoon ng hari, at Panginoon ko. Sabi niya, may Panginoon na iba. Kasi alam nila, yung hari lang ng Panginoon. Sabi niya, mayroon. Walang iba, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So, nagtagal, bago siya pumunta doon sa mangkukulam nag-aaral, nag-aaral siya dito sa rahib. Ang kaso, kapag nalit siya, pinapagalitan siya ng manghuhula. Pagtapos naman, pag-uwi siya, doon din. Bago siya pupunta dito sa ano. So, ang nangyari, sabi ng pari na ito, pag malit ka, sabi na dito sa ano, sabihin mo, dahil sa bahay, dun sa bahay. Kung malit ka naman dito sa bahay, sabihin mo, dahil dito sa pag-aaral niya. Huwag mo sabi niya ako anuhin. Huwag mo gawing dahilan. So, nagtagal ganun yung ginawa niya, hanggat isang araw, mayroon isang araw sa daan, mayroon isang hayop na malaking hayop, hindi makadalang tao. So, sabi niya, para sabi niya, maputunayan ko kung kanino yung totoong kaalaman, yung sa manghuhula, mangkukulam na yun, o sabi niya sa yung pari na yun. Kumuha siya ng bato. Sabi niya, sa panalangin niya, kung sabi niya totoo, ang sa pari, yung sa rahib na yun, yung nagturo sa kanya, sa pamamagitan ng bato na ito, sabi niya, mamamatay, sabi niya, yung malaking hayop na yun. Pag bato niya namatay, sabi niya, totoo, sabi niya yung, ano na yun, totoo yung sa pari na yun. Kaya doon siya nag-consider. Hanggang naging, siya manggagamot. Marami na nagpapagamot sa kanya, ganyan. Pero wag na lahat na nagpapagamot sa kanya, sabi niya, hindi ako nagpapagaling. Pagpus ang nagpapagaling si Allah ang Panginoon natin. So, alam ng mga tao na ito, ang Panginoon yung hari. Sabi niya, mayroon ba bang Panginoon na iba? Oo, mayroon, sabi niya, ang Panginoon natin si Allah. Hindi sabi niya yung hari na yan. Kung gusto nyo, sabi niya, gumaling, maniwala kayo kay Allah, tapos iduduwa ko kayo, tapos pagagalingin ko siya, hindi ako magpapagaling. So, maniniwala ang mga ito. So, marami yung ganun. Hanggat isang araw, pumunta yung dating sekretary, o dating right hand ng hari, bulag.
nabulag siya. May dala-dala siyang mga regalo. Sabi niya sa bata, kasi yung bata naging maging manggagamot. Sabi niya, kung mapabalik mo yung mata ko na ito, makakita ko ulit, ibigay ko, sabi niya, ang lahat ng regalo ko na ito sa iyo. Sabi ng bata, hindi ako yung nagpapagaling, pagkus si Allah, yung Panginoon. Sabi na nga, may Panginoon ba iba? Ganon din. Sabi na, may Panginoon na iba, hindi Panginoon ng hari. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kung maniwala ka sa Kanya, manalangin ako, pagalingin ka. Sabi ng ano na ito, sabi niya, maniwala ako. Maniwala ako. So, dumuha yung bata, na bumalik yung paningin niya. Ngayon, bumalik yung sekretary na ito sa hari, na nakakakita na. Tapos sabi ng hari, uy, gumaling ka na. Gumaling ka na, sabi niya, ay ginamot ako ay pinagaling ako, sabi niya, ng Panginoong Allah. Sabi niya, mayroong Panginoon na iba sa akin? Sabi niya, mayroon. Si Allah, Panginoon mo at Panginoon ko. Sabi niya, sino yung nagturo sa'yo? Ngayon, kabilin-bilin ng pari, kung mangyari, sabi niya, kasi sinabi niya, nung nalaman niya ganun yung bata, sabi niya, mas mainam ka na sa akin. At kung mayroong mangyari, huwag mo akong ituro. Ano ang ginawa ng ano ito? Tinuro niya yung bata. Pinatawag yung bata. Sabi na, sino yung nagturo sa iyo? Mayroong Panginoon na iba sa akin. Sabi ng hari. Sabi na yung pari. Tinawag yung pari. Pagtawag sa pari, ngayon, ikaw sabi niya nagturo sa mga ito. Pero marami na naturuan. Kasi marami na naniwala, marami na nagamot. Marami na naniniwala na hindi Panginoon yung hari. So sabi niya, dalawa lang ang pagpilian mo. Bumalik ka, sabi niya, maniwala ka ako ang Panginoon o papatayin ka, sabi niya. Sabi niya, hindi ako babalik. Anong ginawa kasi sa kanya? Yung nilagari siya, ginawang dalawa. Hinati sa dalawa. Namatay yung pari. Tapos yung wazir, yung dating bulag. Yung dating bulag. Sabi na ikaw na yung susunod. Ano sabi niya? Babalik ka, nakikilanin mo akong Panginoon, o gawin ko tulad ng ginawa sa pari na yun. Sabi niya, hindi ako babalik. So ginawa, pinatay rin siya, hinati siya sa dalawa. So, yung bata na lang. Hindi kaya ng hari, patayin tulad ng pagpatay sa dalawa na ganun yung itsura ng pagpatay. Dahil maraming nakakakilala sa bata. Sabi ng hari, ganito na lang, dalhin niyo ito sa gitna ng dagat, tapos itapon niyo ito dito. Tapon niyo doon sa gitna ng dagat. Pagdating sa dagat, nanalangin yung bata, sabi na, Allahumma kfinihim, ibig sabihin bimasit. Ibig sabihin, sabi niya, ay iligtas, ikaw na yung bahala sa akin. Dumating yung hangin, kumbaga, nahulog yung mga lahat ng kasamaan niya, siya lang ang nakabalik. Bumalik siya sa hari. Sabi na, sana yung kasamaan mo? Namatay sila lahat, sabi niya. Tapos sabi, tumawag na naman ng kasamaan, dalhin niyo, sabi na, sa mataas na bundok, tapos itapon niya doon. Dinala naman doon ng mga bata ng hari. Pagdating doon, nanalangin ng bata, sabi na, Allahumma kfinimin bimasita. Gumalaw ang bundok, nahulog na naman, namatay lahat yung mga bumalik, siya lang ang nabuhay, bumalik na naman siya sa hari. Sabi ng bata, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapatay. Pero kung gusto mo, sabi niya, kung mapatay, ganito, turuan kita. O sabi ng hari, gusto kita, sabi ng patayin, paano? Tawagin mo, sabi niya, ang lahat ng tao. Tawagin mo ang lahat ng tao, tapos kumuha ka, sabi niya, galing sa pana ko. Lagyan mo ng bala, yung pana kasi noon. Tapos sabi niya, panayin mo ako, sabihin mo, Bismillah, ya Rabbil Ghulam. Bismillah, ya Rabbil Ghulam, sabihin, tapos saka mo bitawan, sabi ng pana. Na tinawag niya ang lahat ng tao. Pagtawag niya ang lahat ng tao, dun sa lugar nila, ng hari, tapos ginawa niya yung sinabi, Bismillah, ya Rabbil Ghulam. Ibig sabihin, Bismillah, sa ngalan ni Allah, Panginoon ng batang ito. Ghulam, ibig sabihin ng bata. Ginawa niya, naniwala ang lahat ng tao doon nakakita. Sabi ng mga right hand, yung mga sundalo ng hari. Dati sabi niya, tatlo lang yung naniniwala. Ngayon sabi niya, lahat na ng tao. Lahat sabi ng tao dito ay naniwala na hindi ko yung Panginoon. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon. So ano sabi niyang gagawin mo? Sabi niya, maghukay kayo. Tapos, lagyan ng panggatong ng kahoy, tapos sindihan ninyo. Lahat ng hindi bumalik, itatapon sa apoy na yun.
Na isa-isa, ikaw, maniwala ka, hindi ako babalik, itapon. Ikaw, lahat ay walang bumaliktad. Tingnan mo yung mga iman ng mga nauna, apoy, maliban sa huli, yung babae, mayroon siyang dalang bata. Tapos, nagalinlangan yung babae na ito, yung nanay. Nagalinlangan siya, hindi dahil sa awa niya sa sarili niya, pero awa niya sa bata. Doon ay nagsalita yung bata na yung hindi pa nakapagsalita. Sabi niya, huwag kang isbiri. Sabi niya, magsabar ka. Ikaw, sabi niya, sa katotohanan. Yun ang isa sa mga bata. Kasi tatlo ang bata na nakapagsalita na hindi pa dapat magsalita. Yan si Isa alayhi salam, yung batang yun, at saka yung saksi kay Yusuf alayhi salam. Yun yung tatlong bata na ito. Mayroon iba yung, sabi na yung, mayroon kwento sa hadith. Pero yung malakas yung mga, na ito. Lahat ito ay itinapon. Imagine, buong itinapon. Kaya, nung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung maraming pinaparusahan, may pinapatay. Kasi yung unang pinatayan sa mga sahaba, sina Sumayya. Si Sumayya at saka si Yasir. Ay yung tatay ni Yasir. Sumayya at saka yung tatay. Tatlo kasi sila magpamilya. Pinatay yung nanay-tatay. Tapos, si Yasir, sabi niya, bumaliktad siya. Pero yung puso niya, kumbaga, sa salita lang siya. Sa salita lang siya nag-share. Sabi niya, ay maniwala na ako, sabi na sa mga sinasampan yung ribulto. Pero yung puso niya, hindi sumabay. Kaya bumaba yung aya, sabi niya, yung mga ukre, ibig sabihin yung mga napilitan, na yung puso nila ay kuwan, hindi yun labas hindi ka makalabas sa Islam. So, mayroon pang mga pinaparusahan. Mayroon pang pinaparusahan, sina Bilal, nilalagyan ng bato sa mainit na, alam mo yung mga deserto. Mayroon pa sina Khabbab, yung iniihaw, alam mo yung nagpakitaan na sila ng yung likod niya ay sunog. Ganun yung pinaparusa sa kanila. Kaya nung nakita ng isang sahaba, nakalimutan ko siya ng sahaba, pumunta kay Propeta Muhammad, si Propeta Muhammad sa Makkah, doon siya sa Kaaba. Sabi niya, ya Rasulullah, hindi ka ba mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ganito na yung nangyayari sa mga sahaba. Sa mga nina may pinagpapatay, may pinaparusahan. May pinagpaparusahan. Hindi ka pa sabi na manalangin, nagparusahan yung mga nagparusa na ito. Actually, kung nanalangin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maparusahan yung mga yun. Pero nang sinabi ng propeta, sabi niya, mas matindi pa yung mga nauna sa inyo. Dahil mayroon sa kanila yung sabi niya biniyak, pero hindi din bumalik. Mayroon tinagtapon sa apoy, hindi din bumalik sa relihiyon nila. Kayo, ganito lang. Yung paarawan ka lang, iahawin ka lang sa araw, tapos babaliktad ka na. Mas matindi yung mga nauna. Yun ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah, kutila ashabul ukhdud, kasawian, sumpa o kaparusahan sa mga ashabul ukhdud. Yung mga gumawa ng gawain na yun. Ukhdud yung hukay. Ang ukhdud yung tawag sa hukay na ginawa nila. Actually, sabi ng mga ulama, hindi lang doon sa kwento na yun, yung ashabul ukhdud. Marami pa, si Ibrahim alayhis salam, ganun din ang ginawa kay Ibrahim. Di ba? Ukhdud din yun. At marami pa sabi na iba. Kung alam mo yung tafsir dito, marami yung ashabul ukhdud. Pero yung pinakasikat, ito yung kwentong kininto natin dito sa ashabul ukhdud. Anong sinabi ng Allah? An-nari zatil waqud. Ay ang mapasaka nila, ang imperno, mayroong mga panggatong. Zatil waqud. Ang waqud, yung sabi niya yung panggatong. Ginagatungan. Idhum alayha qu'ud. An-nari zatil waqud, ito yung ginawa nilang, di ba ginawa nila yung hukay, nilagyan ng panggatong. Zatil waqud. Idhum alayha qu'ud. Tapos doon, pinapanood nila na nasusunog yung mga tao. Napapanood nila. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ay, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Di ba? Tingnan mo yung ginagawa doon sila, sinasaksiyan nila yung ginagawa nila sa mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nakamu. Ano ang kasalanan ng mga tao na yun? Hindi sila pinarusahan, hindi sila sinunog. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nakamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Ang kasalanan lang nila
Ang kasalanan nila, naniwala sila sa Allah. Yan na naman kasalanan nila. Diba? Sabi nga naniwala kami. Yun lang ang kasalanan nila. Naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang kasalanan na mga anumang kasalanan, nagnakaw anuman. Wa ma nakamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ang may lakas at kapuri-puri. Yun lang ang kasalanan nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina lahum mulkus samawati wal ard. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pinaniwalaan na nagmay-ari ng kalangitan at kalupaan. Wallahu ala kulli shay'in shahid. At si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung saksi sa lahat. Saksi sa lahat si Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina fatanu. Tingnan natin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ang mga silang nagparusa ng ganun, na mula sa pinarusa nila yung mananampalatayang kalalakihan at kababaihan, thumma lam yatubu. Tingnan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng ganun na kasalanan nila, sinasabihan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sila ay magbalik loob, papatawarin pa sila ni Allah. Ang laki na ng kasalanan na yun. Ha? Pero yung kapag tao, yung halimbawa, pamilya na pinaggaganon, sabihin, hindi kita na mapatawad. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala, ana ghafurur rahim. Ako ay mapagpatawad habang may buhay. Malala yun, yung isang tao nakapatay ng isang daang tao. Malala isang daang tao pinatay. Ano kalaki ng kasalanan? Nagbalik loob. Namatay bago magbalik loob. Sinukat na gagawan pa kang sa impyerno sa paraiso. Pero na bumaliktad lang siya papunta doon sa pupuntahan niya. Kaya naging paraiso. Ang aral dito, tingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano siya mapagpatawad. Kasi sinasabi niya, habang, kasi si Satanas, pangako niya, laugliyan na umajmain. Gagawa ko ng paraan na maliligaw ko ang angkan ni Adam na yan. Dahil nasumpa ko dahil sa kanya. Sabi na, la'akudan na ama, sabi na yung sinabi ng Quran, harangan ko sila sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. At gagawin ko ang lahat. Gagawin ko, sabi niya, ang lahat. Na para lang sila makapunta sa impyerno. Sabi ni Satan. Pero sabi ng Allah, sige, gawin mo. Gawin mo. Pero ito, habang nabubuhay sila, kung humingi sila ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko. Yun naman. Kaya nga ako gawin mo. Pero, habang nabubuhay. Ayun, kaya nga, kailan lang hindi natatanggapin ang paghingi ng kapatawaran ng isang tao kung naghihingalo na. Tulad ni Firaun. Kasi si Firaun, yung sabi na naniwala kay Panginoon ni Musa, si Panginoon ni Harun sa kanya Musa. Pero hindi na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon na sa naghihingalo na. Kaya kapag sa naghihingalo ka na, saka ka magbalik loob, ya Allah, babalik loob na ako. Huwag sa ashhadu an la ilaha illallah, doon ka na naghihingalo, hindi natatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kapag lumabas na ang araw dito sa kanluran, hindi natatanggapin. Kahit hindi ka naghihingalo, sino man ang tao sa araw na yun, abutan, na sumikat ng araw sa kanluran, wala na. Kapag magbalik loob sila, hindi natatanggapin. Yun lang. Sabi na gawin mo. Yan, buhahin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin mo ang lahat ng kakayahan mo. Gamitin mo. Wala kang sultan, wala kang kakayahan. Kaya pagdating sa kabilang buhay, makhutbah si Satan doon sa gitna ng Quran, sa Surah Ibrahim. Waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tatayo siya doon sa gitna. Sabi na, tapos na yung paghatol. Makapasok sa impyerno, para sa paraiso.
Sabi niya, nangako ako sa inyo. Ay pinangakuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala tamang pangako. Pag gumawa kayo ng kabutihan, naniwala sa Kanya, paraiso kayo. Nangako ako sa inyo. Pero yung pangako ko walang katotohanan. Kaya sabi na, huwag mo akong sisihin. Sisihin niyo ang sarili ninyo. Pala talumuni, lumuang puso ko. Sino yung sisihin mo? Hindi mo masisisihin sa Satan. Sinasabi na sa Quran, pala talumuni, lumu ang pusakum. Sisihin niyo, sabi niya, ang sarili ninyo. Dahil kayo ay sumunod sa akin. Mayroon pangakong Allah sa inyo. Mga sumunod, tumalima, nag-Muslim, ng totoong Muslim. Ha? Pangakuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Hindi kayo sumunod. Ako yung sinunod ninyo. Ay sabi na, huwag niyo akong sisihin, sisihin niyo ang sarili ninyo. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi lahu mulku sama, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Kung mamatay sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumawa noon na, laki ng kasalanan, na hindi sila makapagbalik loob, sabi niya, falahum adhabu jahannam, walahum adhabul hariq. Mapasaka nila ang parusa ng impyerno at parusa na masusunog sila. Kaya nga tulad ng nangyari sa Palestine ngayon. Tingnan mo ang ano nila, no? Ang hirap ng pinagdaanan nila, yung walang pagkain. Tapos hindi mo alam kung mabuhay ka kinabukasan, pero walang sumusulindin. Diba? Pinabaril yung bata, matanaw lang ng ano, kakakuha ka ng magpatintiro ka sa bala ng, kukuha ka ng isang arena lang, wala, mapinitin, walang makain, nakikita mo yung pamilya mo, walang pagkain. Gutom na gutom. Ikaw naman magulang, tatay, talagaan. Pero ang ano ko doon, yung tibay. Kasi kung alimbawa mahina-hina lang, tulad ng mga mahina-hina yung pananampalataya, masurin din na. Kasi ang problema kasi sakupin na sila, wala na. Pag yung halimbawa sakop na sakop sila, anong gagawin ng Palestine? Wala silang magawa. Kung halimbawa binigay nila na yung baril nila, wala na. Kung ano, parang ganyan ka na. Di ba? Alam niyo bakit yung jihad? Bakit mayroong jihad? Kasi yung jihad pang depensa. Kasi hindi pwede na yung magpaano ka na lang. Yung pasakop ka na lang. Hindi, wala na yung jihad. Di ba? Kaya may jihad. Kasi kailangan mo lumaban. Ito lang ang ano natin, yung dalawang klase ng jihad, yung jihadut talab at jihadut dafa. Ang jihadut talab, yung imam. Sabi niya, oy, mag-jihad tayo, puntahan natin doon, sabi ng lugar. Yan ay jihadut talab. Ibig sabihin, ito ay kailangan mong pahintulot sa nanay, kailangan mo, marami kang mga kondisyon. Pahintulot sa magulang mo, kailangan tawagin ka ng imam. Kasi kung hindi ka tawagin ng imam, sama ka, hindi ka pwede. Pero yung jihad dafa, ang jihad dafa yung depensa, tulad ng ginagawa, yung lugar mo kukunin. Alam mo yun sa kanila, napapanood po, sabi niya, kunin mo na yung lahat ng gusto mong kunin sa bahay, umalis ka na. Bahay mo? Bahay ng mga Palestino? Kunin mo, sabi niya, mga kaya mong dalhin, umalis ka na dito sa bahay. Imagine gano'n. So yung jihad ganito, wala na. Batang matanda, lalaki, babae, kailangan lumaban. Kailangan mo na lumaban kasi depends. Wala nang pagpapaalam. Hindi mo na kailangan tawagin ka pa ng imam. Ito yung mga nangyayari. Pero tingnan mo, gaano sila katibay. So ito yung mga ganitong aya, ganitong mga kwento, pagpatibay sa kanila. Di ba pagpatibay sa atin? Tayo kapag hihina tayo, hihina yung loob natin, mahalan ng palataya. Alalahanin natin yung hirap ng pinagdaanan ng mga ito, pero hindi man silang natinag, hindi sila umalis sa kanilang relihiyon. Gaano sila katibay? Tayo kunti lang yung mga away magkaibigan lang. Ay sabi nyo, galit si ganito sa akin, alis na ako sa Islam. Away kunti lang, napagsabihan ka lang ng hindi maganda, alis ka na sa Islam. Ang late-late naman ng mga dahilan na umalis ka sa Islam. Hindi ka lang nabigyan ng merinda ganon, magalit ka na. Ang liit naman ng mga, Sila nga itatapon na piliin mo. Babalik ka o isusunugin ka na. On the spot. Iwan ko kung anong baka, kung gano'n na yun. Ikaw ano lang. O hindi ka lang, wala lang pagkain na, namasada ka, walang pasahero.
Sabi ni Juan. So, tingnan natin ang mga ganito. Ang mga pagsubok sa atin, maliit lang kumpara sa mga nauna. Kaya ang Quran, sabi na, ibratun liulil albab. Ito makakuha tayo ng aral. Sa mga ganitong kwento, makakuha tayo ng aral. Bilisan natin, gagawalan ng oras. Sabi ng alay na ladina amanu, wa amilus salihati, falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalikal fawzul kabir. Sabi ng alay mga silang naniwala, na gumawa ng kabutihan, mapasa kanila yung paraiso. Ang paraiso na ito ay dumadaloy, umaagos, sabi niya, sa baba nito, ang mga ilog. Dhalika fawzul kabir. Ito sabi niya yung malaking tagumpay. Hindi tagumpay dito yung makapagtapos ka ng anumang pag-aaral mo. Nakaano ka ng PhD. Naabot mo yung kahit naging presidente ka pa. Hindi pa yung tagumpay. Ang totoong tagumpay, yung maligtas ka na sa impyerno. Yun ang totoong tagumpay. Dapat ito yung pagsikapan natin na magtagumpay tayo. Doon ka na masabi mo tagumpay ka na. Kung maligtas ka na sa impyerno, yun masasabi mo na tagumpay ka na. Ay sabi ng Allah, zalikal fawzul kabir. Yung makapasok ka na sa paraiso, maligtas ka sa impyerno, yun sabi niya malaking tagumpay. Dito tagumpay dito sa mundo lang. Mundo lang yung tagumpay dito sa mundo. Makapasa ka ng board exam, maling saya-saya. Ng mga iba, no? Kasi ilang percent lang kasi mga nakakapasa. Pero sa kanila, tagumpay na yun. Pero sa atin, sa Islam, kung tayo ay katuwad sa Islam, hindi yun totoong tagumpay. Hindi pa yung totoong tagumpay. Ang totoong tagumpay, ligtas na tayo sa impyerno, makapasok sa paraiso. Yun, sabi ng Allah, ang pinakamalaking tagumpay. Tapos sabi ng Allah, inna batsha rabbika lasyadid. Ang parusa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakatindi. Kaya sa Quran, sinasabi ng Quran, sabi niya, ana ghafurur rahim. Sabi ng Allah, ako ay mapagpatawad. Pero yung parusa, kung matindi. Kumbaga, parang kung mga masamang kaway, mabuting kaibigan, masamang kaway. Pero yung sinabi ng Allah, mapagpatawad ako, pero matindi ako magparusa. Wag niyo yung parang anuhin yung ako ay mapagpatawad, ako ay mabait. Wag kayo umasa doon. Isipin din niyo, matindi rin ako magparusa. Kaya matakot din kayo sa kasalanan dapat. Parang yun yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong maliitin ang kasalanan. Dahil matindi ako magparusa. O ano mapagpatawad ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero tandaan din ninyo na matindi rin ako magparusa. Kaya nga yung kasama sa mga ibada natin, arkano ng ibada, dapat may takot. Kaya nga nung nasa Baguio ako, nung nakausap ko si Abu Mahir, nung kininto namin si Ustad Abdul Qadir, sabi ko ganito, ganyan. Sabi sa akin ni Abu Mahir, mabuti pa siya, namatay na siya Muslim. Pero tayo sabi, hindi pa natin alam kung saan tayo mamamatay. Tingnan mo, alim yun. Nakita mo kung makapunta ka doon si Abu Mahir, nakikita ko yung lakas mag-ibada. Pero yun yung sinabi sa akin, mabuti pa siya, namatay na siya Muslim. Pero tayo, di ba? Kaya sabi na, innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha dhalikal fawzul kabir batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagsimula. Siya yung kung ano man na nandito sa mundo, siya yung nagpasimula. Yubdi'u. Ang yubdi'u, siya yung nagpasimula. Nagpasimula ng langit. Siya yung nagpasimula ng lupa. Ang mga halaman, ano man nandito nakikita natin sa mundo, na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagpapasimula. At siya rin ang magbabalik. Kung tayo, siya rin ang nagpasimula na nilikha tayo dito sa mundo at siya rin ang magbabalik sa atin. Innahu yubdi'u wa yu'id. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sa lupa namin kayo nilikha at ibabalik kayo sa lupa at mula sa lupa din kayo lalabas muli. Tingnan nyo? Mula kayo sa lupa. Ito na paliwanag na natin bakit kayo sa lupa. Hindi natin ulit-ulitin. So sabi ng Allah, minha khalaqnakum. Nilikha kayo mula sa lupa. Wa fiha nu'idukum. At ibabalik kayo sa lupa. Diba? Tao, kaling ka sa lupa, ibabalik ka sa lupa.
Alam niyo bakit ganyan lang sa atin, sa patay? Binabalot lang. Para mabilis bumalik sa lupa. Ay, hindi tayo kung anong, kasi kapag hininjik-injikan pa niya kung ano pang injection dyan, matagal ka pa mabulok. Di ba? Eh sa atin wala yung mga embalsam mo na yan. Ha? Babalik ka sa lupa. Minha khalaq na ako. Mafiyan yung aido ko. At ibabalik ka siya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. At mula diyan sa lupa na yan, saan kayo nilibing? Diyan din kayo, babalik, papalabasin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo, kung nailibing tayo sa Alaminos, doon din tayo babalik. Ano natin maano kasi ito totoo. Diba? Ay, wala namang paglilibingan uli. Iba, o gusto mo doon sa Tarlac? Ngayon ng Tarlac, mas mana yung Alaminos. So yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yubdi'u wa yu'id. Siya yung nagpasimula at siya rin ang magbabalik. Siya yung nagsimula nang nilikha kayo. Sino ba yan? Walang na iba si Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin ang magbabalik sa inyo. Ibabalik kayo sa lupa. Mula dyan, siya rin ang magbabalik, magbubuhay muli sa inyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurul wadud. Si Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad at mapagmahal. Ang wadud, mapagmahal. Kaya mayroon isang hadith, tajawwadul al-wadudul walud. Wadud, yung salitang wadud. Sabi na mag-asawa kayo, piliin niyo mga kalalakihan. Mayroon pa bang binatawi sa siya wise? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, awais binata, tajawwadul al-wadudul walud. Mag-asawa kayo yung babae mapagmahal at mapaanak. Mapaanakin, tawag doon. No? Yung maraming may bibigay anak. Paano malaman maraming mapaanakin yung babae? Doon sa pamilya. Kung nakita mo yung nanay, may higit 10 yung lahi. Nakita mo yung lahi na, yung lahi nito, marami anak. O yun ang hanapin mo. Makahanap ka pa doon. Makahanap ka ba? Halimbawa, nakita mo yung lahi nito. Ano pa tayo, sandali mo na. Nakita mo ito, 10 yung anak. Oh, ito yung mga lahi na alam mo, tapos mayroon diyan mapagmahal. Yan awais. Yan sa mga binata, ito yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadudul walud. So ang wadud, salitang wadud, mapagmahal. Pero yung mga babae ngayon, mapagmahal ba? Wadud al-walud. Wadud mapagmahal, al-walud. So babae naman yan. Ang babae, di kasi babae yan mapagmahal sa asawa. Mag-divorce, babae ako ng divorce, hindi na nagmamahalan. Pero, ang likas sa kababaihan, mapagmahal. Likas sa kanila. Likas ba yan? Likas sa mga kawan, mapagmahal. Doon tayo, hindi yun yung topic natin dito kasi yung salitang wadud. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wahuwal kafurul wadud dhul arshil majid. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari sa arsh. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag majid, sinabi dito ay kaluwalhatian, maluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Si Allah subhanahu wa ta'ala gumagawa kung ano yung gusto niya. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, kung anong gusto niya, gagawin niya. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng aya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Hindi siya tinatanong kung ano yung ginagawa niya. Wahum yus'alun. Kayo yung tatanungin. Hindi mo pwede sitahin. Kung anong ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon, sisitahin ng tao? Yan galing. Fa'alu lima yurid, halata ka hadithul junud. Tapos dumating ba sa inyo, sabi na yung kwento sa mga sundalo. Junud. Junud yung mga naunang sundalo. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? At hinalin ito Fir'aun wa Thamud. Si Fir'aun, nagmalaki, anong ginawa ng Allah? Si Thamud, ito yung propeta nila si Saleh. Si Saleh tama no? Thamud. Ad ba yung ano nila? Ad. Kasi si Thamud yung kaum niya. Kung di si Saleh, si Hud yung propeta nila. Ano yung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito? Pinarusahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun wa balilladhi nakafaru fi takzib. Ngunit sabi niya mga kafaru, hindi mananampalataya, ay hindi sila naniniwala. Wallahu mi waraihim muhit. Si Allah subhanahu wa ta'ala alam ang mga ginagawa nilang lahat. Bal huwa Qur'anun Majid. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong Qur'an, yung Majid, maluwalhating Qur'an, fi lawhin mahfud. Saan nakalagay ang Qur'an? Doon sa lawhil mahfud. Lawhil mahfud, dito nakalagay
pati yung Quran. Ang Quran part lang siya. Oo. Maraming sinulat din sa Uktub, sa Kalam, sabi ni Uktub, sinulat ang lahat. Ang Quran kasama doon. Nakasulat sa Lawhil Mahfuz. Walang nakakakalam doon. Yun ay alagang-alaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang law yung parang yung pinagsulatan. Law, ayun tawag ng law. Ang Mahfuz, ibig sabihin alagang-alaga. Nakalagay doon yung Quran. Nakalagay yan lahat. So, hanggang dito lang kasi mabuting time natin, baka lumamig yung biryani. Biryani ba yun? Ano? Kabsa? Kabsa? Biryani. Baka lumamig yung biryani habang mainit. At saka time na rin. Hanggang dito lang, subhanakallahumma wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.